Makiigsunan, nagdapit ka nato ang liturhiya sa pulong sa pagsanong sa tawag sa pagkabalaan, pinaagi sa pagtuman sa Dios nung kabubuton nga gipadayag, gimantala sa bugtong anak sa Dios ang atong Ginoong Hesukristo. Unya, niini atong panagtigom karon, giauhag kita sa simbahan sa pagtutok kang San Andres Apostol ug sa pagpangutana. Giunsa man ni San Andres sa pagtubag sa maong tawag. Giunsa man ni San Andres pagsaksi sa kabubuton sa Dios nga makabalaan. Kung atong tanaw ng kasulatan makaigsuunan, atong masayran nga si San Andres originally was a disciple of John the Baptist. So ang iyang original teacher di ay si John the Baptist. One of the followers of John the Baptist. Pero samtang mamalandong tani ining iyahang mga pulong o mga gibuhat, makaingon ta nga he was not just one of the disciples of John the Baptist. Siguro makaingon ta with conviction and with certainty nga usagid ni sa mga seryoso kaayo nga disipulo ni John the Baptist. Usagid ni sa labing mitubo, labing mihingkod ubos sa pagtudlo ni John the Baptist. Ngano makaingon ta niana, sa kadaghang mga sumusunod ni John the Baptist, ang gipili gyud ni Juan magbubunyag aron pagsunod sa Ginoo, duhara. Usa ni ana si Andrew. Usa siya sa pilian to follow the Lord and to become the pioneering disciple of Jesus. Nga niadtong panahon na, maupay pagsugod niya sa iyang public ministry. Tungod niya na makaigsuunan, si Andres giisip nga first to be called. He may not be the best. He may not be the greatest of the apostles. Pero siya ang gitagaan sa dakong dungog nga unang tawgon nga musunod sa Ginoo. Ngano man sa ako nagkikaingon, sigurado jud ko sincero kaayo ni nga tao. Naminaw gyud ni siya ni Juan og daghan ang nakatunan og iyang gibansay ang maong mga pagtulunan. Nya unsay resulta? Natanawa. Nakig-uban siya kang Hesus sa hamubo lang nga panahon. Naminaw kaniya, nag-obserbar sa pamaagi sa Ginoo. Og unsay gibuhat niya? Wa siya mahimutang. Sa dihang ang iyang kasing-kasing kumbinsido nga kini mao gyud ni ang Mesiyas. Wa siya mahimutang. Nawa lagkalit murag tanggulilong. Pag alas 4 sa hapon matud pa si Ebanghelyo. Asa man siya padong? Wa gyud siya mahimutang. Sa iyang una-una, di pwedeng akura mo'y makadiskubre ni ini. I need to tell my brother. So, tanawa, grabe iyang concern sa iyang igsuon. Nga mao si Simon. Busa iyang giadto o iyang gidala ngadto kang Jesus. Nya kaning pamaagi ni Andres mga kaigsuonan, nahimo ng pattern sa iyang kinabuhi. Kung nagtuo ta nga, one time ra ni sporadic moment, dili. Mao gyud ni pattern sa iyang kinabuhi. May pagka-missionary gyud ni siya. Unya, concern gyud ni siya sa uban. Natanawan ninyo, sa John chapter 6, verses 8 to 9, kita giingnan nga ang Ginoo niingon, pakaunon taning mga tao nga nagtapok dinhi, 5,000 of them. So miingon dahil ang mga tinun-an, ha, asam tag budget ani? Kadaghan aning mga tao. Reklamo sila, imposible. Papulian ni sila. Kinsay nangitag paagi. Andrew. Unsay gibuhat ni Andrew? Nagdala siya o nag-introduce sa puglaing tao. Nagdala siya usa ka batang lalaki. Nya ang maong batang lalaki nagdala og 5 kapan nga sibada og 2 ka gagmay isda. Unya kadto mo gigamit sa Ginoo nga kahimanan to feed the 5,000. Who's responsible for that? Again, Andrew. Di lang kay kana. Sa John 12, verses 20 to 22, kita usab giingnan sa kasulatan
nga naay pipila ka mga Griego, mga Gentile people nga gustong makikita sa Ginoo. Unsay gibuhat ni Andres, iyang gi-facilitate nga mahimamat sa mga hintil ang iyang magtutudlo ang atong Ginoong Hesukristo. Pattern yun ni Andres makaigsuunan to bring people to Christ. Yes, ako nang gikaingon sa unahan, he may not be the best. Kung maghisgot ta greatest apostles, kinsa gani? Ang musod sa itong unahuna dayon? That's right, Peter and Paul. Pero kinsay nagdala kang Pedro ngadto sa Ginoo? Si Andres in town. Never forget that. If not for Andrew, Peter would not have known the Lord. Sa ato pa makiigsuunan, lain-lain tagpapil ni ining kalibutana. Dili nga dinagko ang atong mission ining kinabuhi, pero dako kay nagkahimuan sa pagpakaylap sa paghari sa Dios. Di ako nay pare makaigsunan nga usa ka adlaw mi-announce. Mga kaigsunan, last na nako ning misa dinhi. Kaya nga atong obispo nakahukom nga ibalhin ko. Ana. So nanamilit siya. Human sa misa miduol ang major benefactor sa parokya ug nagkanayon. Padre, ngano man in town nga ibalhin man ka? So murag lipay kay siya kay hinduta ay murag nay naguol nga ibalhin ko. Mo man kalipay sa mga pare ko na makiigsuonan sa parokya nga maguol ang mga tao kung ibalhin. Pero malipay gani ang mga tao sila'y maguol. Mao to nga miingon ang pare, ayaw ka guol madam, ayaw ka guol madam. Padadaan mo sa obispo dinhi og labaw pa nako. Murag presumptuous ang pare no. Unsa gi-presume niya nga maayo gud siya. Good performance ayang gipakita kay ingon siya padadaan mo og labaw pa kay kanako. Ang maong benefactor makiigsunan nagkanayon, Father, I hope and pray that won't happen and I hope that will never happen. Nga pulihan ka. And sus lipayas pare makiigsunan. Ayang feeling indispensable siya. Sus kanindot na imo gusto mo pugong. Siya ngano nakaingon man ka anak madam. So he was waiting nga nainindot ng mga sulti ba? Mga pulong, pagdaig ang ipadayag sa mga benefactor. Pero nakuratan siya makiigsunan sa gisulti kay ang benefactor nagkanayon. Padre, dili na gidunta mahitabo nga ilisan pa ka. Kaysa akong gidugayon sa pagpuyo ni parokya ha, Padre. Matag-ili sa pare, ang mupuli is worse than the last one. Makiigsuunan, despite our flaws, despite our kakulangan, kita gitawag sa Dios nga motampo niining tahas sa pagsangyaw sa iyang gingharian. Busa tugutan nato ang panig-ingnan ni San Andres sa pagdasig nato. Sa pagpaningkamot nga makigsuod ta sa Ginoo, kay mo man gibuhat ni Andres ni sunod usa nang imbitar. So makigsuod sa ta sa Ginoo, pinaagi sa pagpaningkamot nga masalamin sa atong kinabuhi ang mithi ug ang mga hiya sa Ginoo. Unya human ni ana mapuno unta kita sa kadasig sa pagpaambit niini ngadto sa uban. Naman gani kanta nga kinaraan makigsuonan mga 1960s nga kanta, worship song nga familiar tingnan mo ani. May tingay mga bata nung ikaw ra kay tiguwang naman ka. Kana ganing it only takes a spark to get the fire going, and soon all those around can warm up in its glowing. That's how it is with God's love. Once you've experienced it, you share His love with everyone. You want to pass it on. Kana unta nga disposition ang maghari karon sa ato ang kasing-kasing. We want to pass on the goodness and the love we experience from the Lord. Palihog ang puin ninyo. Psalm 34 verse 8. Unya ini kalawat nato atong hangyo na Ginoo, Lord, pinaagi sa imong balaang espiritu, makaamgo unta kami kanunay sa makanunayong awhag sa imong pinalanggang anak. Come and see. Madungog unta namo na Ginoo kanunay. Come and see.
Unya, pinaagi sa among pagkalawat, puna kami sa kadasig sa pagtubag sa maong come and say sa go and tell. Come and say, go and tell. Kini unta ang proseso Ginoo sa among kinabuhi. Amen.